Mr. Speaker, Your Honor. And to the challenge, paano po kung may bibigay ko sa inyo yung verse, Mr. Speaker, Your Honor, na sinasabi na malaya lamang ang isang nag-asawa at mapuputol lamang yung bond of marriage kapag patay na ang isa sa kanila. Now, let us go to the acceptance to my challenge whether there is any statement in the Bible with respect to till death do us part. Paano po kung may bibigay ko sa inyo yung verse, Mr. Speaker, Your Honor, na sinasabi na malaya lamang ang isang nag-asawa at mapuputol lamang yung bond of marriage kapag patay na ang isa sa kanila. So mga kabanat, matinding banggaan ni Congressman Marcolita at itong si Congressman Ig Lagman patungkol sa divorce, no? Nagkaroon kasi ng kumbaga itong si Ig Lagman, siya yung sponsor ng divorce bill. So ngayon, bilang magkaibigan daw sila, medyo nagkaroon ng matinding iringan dito mga kabanat dahil itong si Congressman Marcolita 100% total talaga sa divorce bill na ito. Dahil ang divorce bill daw ay no, siya yung dahilan mitsa, no? Kumbaga, siya yung paraan dahilan para mapaghiwalayin itong mag-asawa. So tama naman si Congressman Marcolita, 'di ba? Nung kinasal ay nanumpa ka naman sa hirap at ginawa, magsasama kayo. So ang problema kasi itong si Ig Lagman kung gagawa ito ng bill ay parang siya mismong gumawa ng paraan para mapaghiwalayin itong mga mag-asawa na yun nga ay bawal naman sa Diyos talaga. Sinabi kasi sa Biblia na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinumang tao. Ang binanggit kasi dan sa Biblia, sinumang tao. Ibig sabihin, wala ni isang tao nga pwedeng mapaghiwalay dyan. So, iwan ko lang, demonyo yata yung gagawa dyan. Paghiwalayin mo ang pinagsama ng Diyos, hindi demonyo yung gagawa niyan. Diba? Sigurado yun. So matinding bakbakan dito mga kabanat. So ipapanood ko na sa inyo itong medyo may kahabaan itong video. Makikita natin dito kung sino talagang matalino dito mga kabanat. So mayroon tayong halos ilang minutes ba to? Medyo mahaba, nasa 17 minutes to 19 minutes. So panoorin natin ito mga kabanat. Speaker. Mr. Speaker, yun daw pong till death do us part is not biblical. I will humbly disagree, Mr. Speaker. Ang sabi po ng Panginoong Diyos, kung ano yung pinagsama ng Diyos, ay dapat ay huwag papaghihiwalay ng tao. Yun lamang po, ibig sabihin. Nasa Biblia po yun. Sino mang tao nga banggit doon sa ibang mga salin, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalay ng sinumang tao. Diba? Walang sino man ang pwedeng magpahiwalay doon sa pinagsama ng Diyos. Doon pa lang sa word na huwag paghiwalay, yan ay nasasagot na yung katanungan ni Ig Lagman yung till death do us part. Mr. Speaker, we should Teka po, hindi pa po ako tapos, hindi ka pa Mr. tapos. Speaker. Okay. Yung family code was mentioned also. I believe, Mr. Speaker, the family code offers two alternatives also. One is legal separation and annulment. What is so special about this special group of people whose marriages are so broke that they cannot do something about it? It is as if that everything else cannot be sufficient to restore it or to even improve that relationship. Ano po yung specialty nung group na ito? Bakit hindi na lang annulment? Nandun naman po sa ating batas to. Bakit hindi na lang legal separation? In other words, our family code, Mr. Speaker, addresses this particular problem. And so it becomes very special
if, aside from these two alternatives, there will be another one to be offered to this group of unfortunate marriages, Mr. Speaker. Now, the sponsor is asking for biblical precept. I will contribute one, Mr. Speaker. In Malakay, chapter 2, verse 16, tatagalogin ko na po, Mr. Speaker, para po sa ating kapakanan. Ito po is quoted from God Himself. Namumuhi ako sa diborsyo ng mag-asawa, sabi ng Panginoong Diyos ng Israel. At namumuhi ako sa taong binabalot ng karahasan ang sarili na parang nababalot ng kasuotan. Mr. Speaker, if the Lord God Himself hates divorce, sino ba tayo na mga tao lamang na nilalang niya ang siya pang gagawa ng paraan para isulong ito? So, bago natin pasagutin yan, si Igse Lagman, mga kabanat. No, siguro itong si Igse Lagman, tama naman si Congressman Marcolita, mayroon ng separation, mayroon ng tinatawag na annulment, mayroon na tayo eh. Pero bakit sinisikap pa ni Lagman na magkaroon ng divorce? Kasi sabi nila kung daw yung parang mahirap daw yung annulment eh. No, ang separation kasi dadaan ka pa sa isang katakot-takot na pagbusisi, no? Pero yung parang divorce ay easy lang. So, itong divorce na ito ay ginawa ito para sa mga taong siguro sa kapwa mambabatas din nila, no? Na mga babahidor, no? Gustong makapag halimbawa, gustong mag-change kaagad ng asawa, eh automatic divorce. Pumirma lang si asawa mo, automatic na divorce na eh. 'Yun kadali, mga kabanat. Pumirma lang, no? Kung babasihan natin sa mga ibang bansa, napakadali lang. Pumirma lang si babae, matik na talaga, mga kabanat, no? Matik na. So parang si Lagman, parang itong ginawa niya ay para ito sa mga taong may mga asawang gustong makarami, ika nga. So pasagutin natin siya dito. Haba itong sumagot eh. Tsaka hindi ito nagtatagalog, mga kabanat. Tapos na po kayo. Baka gusto niyo sumagot muna, Sir Speaker, Your Honor. O pwede po ako magsumagot? Opo. Okay. Unang-una, we have to make a distinction between the phrase "till death do us part" and the statement attributed to the Lord. Yung till death do us part talaga yung hinahanap niya sa Biblia. Ibang klase ito si Igse Lagman eh. Yun na talagang gusto niyang hinahanap niya kay Congressman Marcolita. May sinabi ba ang Diyos na till death do us part? Yung ang Igse ng abogado ito, ang tatalino pero ang hina ng kokote. Yung sinabi kasi ng Diyos na namumuhi ako sa divorce, matik na yun eh. Ayaw ng Diyos na yung pag nagsama ng mag-asawa ay paghihiwalayin. No? At till do us part, hanggang kamatayan na yan. Ibig sabihin. So, gaano ba kahinang utak nito ni Igse Lagman? That what God has put together, no man shall separate. Itong till death do us part, wala naman to sa Biblia. Sa Biblia. And I would challenge the distinguished Marcoleta to point to the Bible whether there is such a term there or a phrase there, till death do us part. Wala po. I will accept the challenge, Mr. Speaker. Let me continue. The No, phrase, you are offering a challenge, Your Honor. let me just continue before you accept the challenge. The phrase, quote, "until death do us part," was first popularized in this English-speaking world
following the first printing of the Book of Common Prayer in England in 1549. During the time of So, itong si Silagman, gusto niyang baloktutin eh. Ginagamit niya yung pagkaano niya. Hinahanap niya kasi, parang ano siya, hinang-hina ng utak, ika nga. Eh, nahanap niya yung word na tilde et duas part sa Biblia. Kasi kinote ni Congressman Marcolita yung ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. So, ang hinahanap niya naman itong tilde et duas part. Kasi kung talagang may utak ka, kung matalino ka, yung salita pa lang na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao, kabilang na yun ang salitang tilde et duas part eh. Kasama na yun doon dapat eh. Diba? Kasi yun nga, sinabi ng Diyos, huwag paghiwalay. Kasama na yun ang salitang tilde et duas part eh. Kasama na yun doon dapat. Pero wala, yung hina nito ni Ig Silagman eh. Pinipilit niya talagang gusto niya kasi gusto niya talaga magkaroon ng divorce. Iwan ko lang, may plano pa ata hiwalayan yung asawa niya. May iba pa ata. 56, when the average lifespan was 47. So there are exceptions to this. Now, in the family code, we have 3 modes in the marriage. This is the canonical divorce, which has been practiced in the Catholic Church for ages. Wala naman. Ba't ipaniwala mo yung Katoliko, hindi naman sumusunod sa ano yan. Di ba? Kinakasal nga yung lalaki at saka babae. Base ka sa Biblia. Kasi ang Catholic, hindi naman talaga nagbe-base yan sa Biblia eh. Yung ang Catholic Church, hindi naman talaga nagbe-base sa Biblia. Di ba? Sinong hamon dyan? And this canonical divorce precedent came into the family code because of the lobby of the Catholic Church. This is according to one of the justices who was part of the committee which drafted the family code. Justice Frida Roth Romero. Now, an adultery would result, which are public offenses, because they have new... Siguro, no? Siguro ang gagawin ni Silagman, instead na mag-create ng divorce, halimbawa yung lalaki o si babae, mayroon ng... Karamihan kasi yung issue dyan, bakit sila magdi-divorce? Yung babae o lalaki, mayroon ng kalaguyo na iba. Siguro ang gagawin ni Silagman, magkikreate sila ng batas. Hindi kagaya wag ang divorce. Siguro magkikreate sila ng batas na taasan yung parusa sa mga lalaki o babae na nangangaliwa. Siguro 'yon. Doon naman sa mga lalaki na mahilig mangbugbog sa asawa, so may katampatang parusa din sana. Taasan siguro ang level kasi para maiwasan. Para bago pumasok sa buhay may asawa itong mga lalaki, talagang mapag-isip-isip nila. Kasi ang realidad naman talaga sa wala namang pagsasama na walang away. Talagang mayroon 'yan. Wala namang bagay sa mundo, kumbaga, walang mag-asawa na hindi nag-aaway. So ngayon, kung may divorce, kunting away lang, magpirmahan lang kagad sila, automatic na. Parang hindi talaga maganda itong ginagawa ni Silagman eh. Parang siya yung daan, mitsa. Parang parang siya yung mitsa, parang ginamit ni Satanas, ika nga eh. No? Kasi gustong-gusto ni Satanas yan eh. Kasi against sa ito kasing divorce, naman talaga to, against sa Diyos, no? Kalaban ng Diyos. So, kung kalaban ng Diyos, kanino to? Kundi kay Satanas. Linaw yan. So, nilalagyan natin ng para baka magalit si Silagman eh. This spouses to remarry. Paano maging remarriage yan? Gusto niya siguro, pwede pa mag-asawa ulit. So, makarami nga ang plano. So, na natin, medyo skip natin konti na doon sa kay Congressman Marcolita. So, gusto kong kunin yung challenge eh.
Before the challenge, Mr. Ito. Speaker, I need to make a refutation to the statement of the sponsor because I have not heard his comment on the verse that I cited, Malachi verse 2, chapter 2, verse 16, when God said, "For I hate divorce, says the Lord, the God of Israel." Question is, if God himself hates divorce, how can one of us, one of his creation, sponsor divorce? There was no specific statement made by the sponsor, Mr. Speaker. Secondly, again, he cited that divorce, annulment is very costly and a very long process. Long process talaga. So why would you exclude? Why would you make a special? Sakto lang. Kasi yung divorce, mga kabanat, napakabilis. Yan nga sinabi ko, pirma lang ni babae, pirma lang ni lalaki, finish na. Unlike nitong annulment na napakaraming busisi, dadaan pa yan sa abogado. Dadaan pa yan. Marami pang chichiborichi dyan. Inaalam talaga kung valid itong reason nyo. Baka nagkukunwarian lang kayo. No? Yan ay maganda sa annulment. Bago yan pasyahan. Kasi abogado din, judge din Korte Suprema din kumbaga judge din yung magpapasya dyan. Bago yan papasyahan, talagang dumaan sa mabuting busisi. Itong annulment lang, pirma lang ni babae, pirma lang ni lalaki, matik lang. Kaya yan, parang kung gustong makarami ka, may pera ka, mayaman ka, ma-unlimited ka talaga. Ma-unli ka talaga. Parang magbilang ka na ng bahay mo. Magbilang ka na talaga. And fast lane to some marriages which perceive the relationship to be in tatters. And you do not offer explanation to the rest and to all those who survived and made sure that their marriage will continue. Tama. Bakit po palaging special na lang ang treatment? Ba't kinakailangang maging mabilis para sa kanila? Para nga makarami. Yun naman talang layunin ni Itsilagman. No? Para makarami. Kasi kung i-annulment ka, matagal ng proseso niyan, haba-haba ng panahon. Minsan sa totoo lang, yung nag-file sila ng annulment, nagkaayos na sila, hindi pa na-aksyonan Di ba? Pero yung divorce, pirma lang pirma ni Juan, tapos na. Hindi masyadong magastos. Bakit sa iba po nating mga nag-survive o maaring tumuloy sa either legal separation or annulment, magastos po yun. But that is the law. Bakit bibigyan po natin ngayon ng special attention, a fast lane to these marriages, unfortunate they may be, but I think they do not have a special place in the legislation that should be general in scope. Mr. Speaker, Your Honor. And to the challenge, paano po kung may bibigay ko sa inyo yung verse, Mr. Speaker, Your Honor, na sinasabi na malaya lamang ang isang nag-asawa at mapuputol lamang yung bond of marriage kapag patay na ang isa sa kanila. What if I am able to show you a particular biblical phrase? Will you withdraw your sponsorship, Mr. Speaker, Your Honor? So bago natin pasagutin itong si Itsilagman, ang hinahanap kasi ni Itsilagman itong mga kabanat. Magaling lumusot Talagang abogado ito si Itsilagman Yung word na till death do us part. No, yun talagang pinanindigan niya. Sinabi daw ng Diyos na ganun. Right now. Oh. What is the answer, Mr. Speaker? Please show it now. Show it now. If you are accepting the challenge, could you tell us where in the Bible this phrase till death do us part appears?
But anyway, Will the sponsor, Mr. Speaker, Mr. Speaker, be gracious enough to give me a little time because wala po palang internet dito sa loob kasi po yung aking notes nandun sa aking planner, nandun sa opisina ko, pakukuha ko lang sana. But if the sponsor will agree that if I am not able to bring to him today the particular verse in the Bible, I withdraw all my interpellation. Otherwise, if I am able to give him the complete verse in the Bible, he will withdraw his sponsorship, Mr. Speaker. Talagang ito naman ang sagot ni Silagman. Grabe talagang paninindigan ni Silagman dito. Talagang mayroong, alam mo naman, Silagman ako, hindi talaga ko hanga sa congressman na ito eh. Hindi talaga ko hanga. Mana siya, parang ano ito eh, no? Sunod sa Agos. Alam nyo naman siguro ibig sabihin ng sunod sa Agos. Kumbaga, kung saang ang daloy ng tubig, doon siya susunod. Kasi para sa akin, si Silagman hindi naman talaga matalinong tao eh. Hindi talaga matalinong tao. Ang talino niya, panglupa lang talaga. Hindi siya, ano. I will never withdraw my sponsorship. And I am certain the distinguished gentleman cannot show any praise in the Bible quoting till death do us part. On the strength of my oath. But if the gentleman cannot show this, then most probably he should vote for the bill. I want to make sure, Mr. Speaker, nandun po sa planner ko kasi sinulat ko na po kaninang umaga eh. I want to make sure, ayoko pong magkamali. Kaya kung papayag po kayo, magkaibigan naman po tayo eh. Skip natin Eh, nasaan po yung planner ninyo? Mr. Speaker, may I terminate my interpellation for a while until I was able to get my planner? Yes, of course, Majority. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. So, babalik tayo mga ilang segundo mga kabanat. No? So, yun talaga. Ang hinahanap kasi ni Silagman, until death do us part na nakakot talaga daw sa Biblia. So, skip natin konti. Ito. Honorable Marcoleta, please proceed. Alam mo yung salitang huwag paghiwalayin ng tao kung matalino kang tao, kung may isip ka. Yun na yun eh. Hindi mo na... Mr. Speaker, I did not know that my good friend, the sponsor, is after the exact word, till death do us part. But it was only a matter of romanticizing it, Mr. Speaker. The couple is before the solemnizing priest or anyone who is in a position to celebrate the marriage. So until death do us part is to romanticize the impending relationship. But the biblical anchor is the same, Mr. Speaker. I hope my good friend could comprehend the simple import of this particular biblical passage. It is still till death do us part. Kahit bali-baliktarin mo ito, Mr. Speaker, it cannot be interpreted in another way. I rest my case, Mr. Speaker. Thank you very much. So, hindi binasa ni Congressman Marcolita yung talata, no? Pero nakalagay doon. Alam naman natin yung bawal talaga. Mayroon talagang biblical yan na sinasabi, no? Na dagdagan ko na lang. Hindi niya binasa yung talata dito eh. Na nakalagay na nakasulat naman doon. Malaya lang isang kinasal. Halimbawa, si Juan de la Cruz nagpakasal. Halimbawa ako, malaya lang asawa ko kapag patay na ako. Kumbaga, kalag na siya, malaya na siya. Yun ang ano doon. Kumbaga, yung lalaki pwede na mag-asawa ulit ng iba kung patay na yung isa sa kanila. Yun, o babae o lalaki, malaya na kapag
isa sa kanila ay namayapa na. Yun ang banggit sa Biblia. Pero itong salita kasing dapat maintindihan talaga ni Silagman na doon pa lang sa unang talata na binanggit ni Congressman Marcolita, ano na yun eh, enough na yun eh, sapat na yun eh, sa sinabi na ang pag sinama nga ng Diyos ay yun talagang huwag paghilawan ng tao. Yun ay sapat na talaga yun. Nga lang dahil pinipilit talaga ni Silagman yung word na till death do us part, no? Kasi until death do us part, hindi naman yan eh. Yan ay creation lang naman yan ng pagkasal talaga. Kumbaga, gumawa lang sila ng word nga ganon. Till death do us part, di ba? Yun naman naman talaga, yung hindi naman talaga yung word na till death do us part, hindi naman talaga galing yan sa eh. Pero yan ay kumbaga nag-create lang yung kung sino bang kumbaga simbahan ng ganong word till death do us part. Pero yun nga, yung sinabi ng Biblia na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. 'Di ba? At sinabi doon, kalag na ang isang tao. Kumbaga ibig sabihin kalag, nakatali kasi. Kumbaga pag inasawa ka kasi, kung nag-asawa ka, nakatali ka sa lalaki at saka babae. Kaya nga sinabi nga sa Biblia, yung ang halimbawa, ang katawan mo hindi mo na pag-aari, kundi pag-aari na ng isa. Pag naging isa na kayo ibig sabihin nakatali kayo. So, yun mga kabanat, bitin yung manok. So, yun, babalik ako kasi medyo may pinuntahan lang ako. So, nawala na ako. So, yun lang mga kabanat ating video, no? So, ako bilang suportado ko si Congressman Marcolita. At itong ginawa ni Silagman, maling-mali ito. Bagamat na ngayon ang mundo natin ngayon kinalalagyan ay sumusunod talaga sa ganung uso na may divorce. Una, ang nakikinabang dyan yung mga taong mayayaman. Ang nakikinabang dyan yung mga taong may utak malademonyo. Kasi ang gusto naman talaga ng ilan dyan ay makarami. No? Yun ang pinaproblema ng iba dyan na mayroong kalaguyo, mayroong mayroong ibang nagugustuhan. Minsan inaaway yung babae, no? Inaaway yung babae para reason, para maghiwalay sila. Yun talaga minsan, no? Dapat natatanda natin. Minsan kasi yung pag-aaway, hindi naman talaga yon minsan ang dahilan kaya nag-aaway sila dahil sa hindi magkaintindihan. Pero ang isang reason dyan minsan, kaya nag-aaway sila, no? Yung lalaki, mayroong ibang gustong dinadaan na lang sa ganung paraan, nag-aaway-away para yung babae minsan naobliga, no? Pag inaway niya lang yung babae tapos maghamon ng babae lalaki, divorce tayo. Sige, pirmahan mo to. Pag pumirma si babae diyan sa papeles na yan, tapos na. Tapos ng maligayang araw. Ganyan sa kadali mga kabanat. Ganyan kadali yung divorce. Parang lang siya. Parang ang pag-aasawa na lang, laro-laro lang. Yan ang hinahangad ng ilang mga congressman. Hindi ko lang pangalanan. Mga para wala tayong pinangalanan. Yan ang gusto ng ilang mga congressman na may mga ibang mga napupusuan. Kasi once nga naipasa yan, sila din makikinabang. Yung mga mayayaman, sila yung makikinabang dyan. Yung mga mahilig, no? Yung kaliwat kanan yung babae para maging gusto niya hiwalayan si isa, pakasal sa isa, hiwalay sa isa, pakasal sa isa kasi unlimited naman yung pera nila, hindi naman niya dami nilang pera malaya sila. Yan ang gusto ni Silagman. Yan ang gusto niya. Ang gusto ni Silagman kasi sirain yung buhay gusto niya sirain yung pamilya. Ang layunin naman talaga ng divorce mga kabataan, hindi para i-fix yung problema, kundi para sirain yung pamilya. Halimbawa, may 10 babae, may 10 anak na kayo. Ang dami, di ba? Ngayon, gusto makapag-divorce ng lalaki at saka babae. Sira yung pamilya. Sira talaga. Sira talaga. So, ang sasabihin, naghiwala yung masama. Naghiwala yung pamilya. So, itong si Silagman, naging daan ito, naging mitsa para sirain yung buhay ng pamilya. Kasi siya yung sponsorship At sa madaling sabi, kasi yan gaya ng sinabi ko, yung alam naman natin yung divorce ay kalaban niya ng Diyos. Kung kalaban ng Diyos, kanino yan?
hindi sa demonyo. So ibig sabihin itong si Itzelagman nagpapasangkapan kay Satanas para gamitin itong ganyang paraan, yung divorce nga. So see you next video mga kabanat.